Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang custom design na oriental. Bali half sleeve wrap around po ang gagawin natin dito mga bossing ha. At kukunin natin to ng 2 araw. Dito mga bossing, meron na po lumang tato yung ating bossing doon sa kanyang braso. Bali ang plano ay dugtungan natin to nang sa ganun ito ay maging full sleeve na. At ang karakter na gagamitin natin dito mga bossing ay lalagyan natin to ng dragon. At ito kasi request ng ating bossing. Dito mga bossing is lalagyan na rin natin to ng iba pang elements nang sa ganun is mabuo na natin itong project na pinabubuo niya. So dito ay nagpriyan tayo ng waves at lalagyan natin ito ng wind bar mga bossing. Bali ito yung magiging background natin sa project na to. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Bali meron tayo ritong half sleeve wrap around na oriental. So kukunin natin ito ng 2 araw mga bossing. Bali dito, ito muna yung gagawin natin. Ito yung part na to. Tapos kinabukasan itong part dito. So ang discarding gagawin natin is lahat ng linya rito at kulay as in talaga tatapusin na natin mga bossing. Para nang sa ganun kinabukasan ay hindi na natin ito babalikan kasi mas masakit kasi yun mga bossing kapag binabalikan natin yung tattoo. Kaya dito sa part na to, para mahati natin siya ng 2 session, ang gagawin natin lahat ng nasa labas tatapusin natin, tapos yung sa ilalim ay yung kinabukasan na. So muli, ito yung project natin, half sleeve wrap around na oriental. At ang karakter natin ay meron tayong dragon, tapos maglalagay tayo ng peony, tapos dito rin may peony dyan, tapos ibang elements pa ng halaman katulad ng cherry blossom. Alright, game. At ayun na nga, game na tayo. So dito mga bossing, gagamit tayo ng bloodline. Kasi meron po tayo ditong ibang part na hindi ko pwedeng linyahan ng solid. Eh ngayon kung tatanungin nyo, para sa pabubay yung mga bloodline na yan, mga bossing, itong bloodline nito ay ginagamit natin madalas or minsan na, mga bossing, minsan, kung sakasakaling tayo ay mabuburahan na po ng stencil. Halimbawa na lamang po, kayo ay nagsisimula sa di ba? At nagpupunos kayo at nadadamay po sa pagpunos ninyo yung itaas na bahagi ng inyong stencil. Ngayon mga bossing, para hindi po mawala yung inyong palatandaan doon, dito na po papasok yung tinatawag nating bloodline. Dito ay padadaanan siya ng needle, parang papupulin ng mga bossing na sa ganun ay hindi po kayo maliligaw doon sa inyong ginagawa. Ngayon naman po, para mangyari yung bloodline na yun mga bossing, ang gagawin natin ay isasawsaw natin yung ating needle doon sa ating pinaka-light na shading mga bossing. Nang sa ganun, kapag iginuhit nito ay hindi lang basta kulay pula. Dito mga bossing is mag-iiwan to ng pinaka-light na itim mga bossing para talagang hindi ito basta-basta mawawala. Nga pala mga boss, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede nyo po gamitin yung bloodline na tinatawag natin. Halimbawa na naman po, kayo ay nag-stencil tapos dun sa bandang ilong mga bossing ay mayroon po kayong linyang nilagay doon. Dahil nga ito i-guide ninyo. Ngayon po nawala sa isip nyo at nilagyan nyo po ito ng bloodline at natapat po na medyo mabigat po yung pagkakalinya ninyo doon tapos nasawsaw nyo pa po yun sa inyong light shading mga bossing. Mag-iiwan po talaga yun ng marka at talagang kung sakasakali man po na light tone po yun mga bossing ay makikita at mahahalata po yun. So paano ko ito nasabi mga bossing? Kasi nga po naranasan ko na rin po yan. Kaya ako po ay nagbibigay ng paalala sa inyo na sa ganun is maingatan nyo po o maiwasan yung mga ganitong pagkakataon mga bossing kung sakasakaling gagamit kayo ng bloodline. Kasi naalala ko dati nung gumagawa ako ng portrait mga bossing, tapos yung stencil ko ay hindi ganun kakunat pa. Tapos ngayon yung ginagamit ko stencil paper naman mga bossing, syempre China yon, madali lang din po mabura. Dahil nga nalaman na natin yung ibig sabihin ng bloodline, eh talagang halos lahat mga bossing ay binloodline ko. Para naman hindi na ako mabubura ng stencil. Ngayon kada punas ko mga bossing, may mga part doon na sumiksik na po yung mga tinta doon sa bloodline na ginawa natin. Kaya natapos yung portrait mga bossing, meron po siyang mga guhit-guhit sa mukha. So yung po yung sinasabi ko sa inyo mga bossing na experience ko. Kaya kung sakasakali kayo po ay gagawa, ay maiwasan ninyo. At kung sakasakali man mga bossing na meron kayong project na hindi natapos, dito mga bossing ay pwede nyo po yung gamitan ng bloodline. Nang sa ganun ay hindi po masasayang yung inyong mga stencil. So ito palang ating finished product mga boss. Ito yung ating day 1. Bali inabot lamang to ng 6 na oras. So kailangan na natin magpahinga para meron pa tayong lakas kinabukasan. So yun mga boss, day 2 na tayo. Bali ito yung nagawa natin kahapon. Ayan siya. Ngayon naman dito na tayo sa ilalim niya. So lalagyan natin yan ng cherry blossom. Ayan. Tapos ng peony ulit dito sa ilalim. Para bumukha na siyang iisa. Bali ito, hahabulin natin to para meron siyang sariling bulaklak doon. And then yung matitira, the rest is lalagyan natin ng cherry blossom. Itong request ng ating bossing. Bali meron siyang dating tattoo na half sleeve na oriental. So continuous lang po yung ginawa natin. Dinugtungan lang po. Sayang at ayaw magpakita ng ating bossing dahil nga marami naghahabol daw ng pasalubong. At baka magtampo kapag di nabigyan. So yun mga boss, ang project natin ulit ay half sleeve wrap around na oriental. Game. So katulad dito mga bossing,
Itong cherry blossom na to ay kayang-kaya naman talaga natin i-drawing. Pero kung mapapansin ninyo, naka-drawing na siya dun sa Procreate para kung sakasakaling kailangan ko siya, ipiprint ko na lang. Hindi na ako mahihirapan pang mag-drawing. Kumbaga, kung meron naman akong alternatibo, paraan para mapabilis yung trabaho ko, ba't ko pa kailangang ulit-ulitin? Kung sakasakaling ganito lang naman yung gagawin ko. So parang nakastamp na siya. Automatic kapag gusto ko ng cherry blossom, pag gumawa ko ng design, itatapal ko na lang siya, di ba? Mas mapapabilis yun. Hindi naman porket kasi hindi ka na nagdo-drawing, tapos puro ganito na yung nakikita nyo sa mga ginagawa natin, hindi na tayo marunong mag-drawing. Nagdo-drawing po tayo. Yun nga naman po, kung sakasakali kasi na ganito na naman pong klase ng bulaklak ang gagawin ninyo, di ba mas okay na pong meron na tayong ready design, tapos ina-apply na lang. Tapos hindi naman porkit inulit-ulit yung design is gano'n na yun. Hindi po, magbabago naman po yung atake nun. Depende na po sa gusto kong kalabasan ng piyesang gagawin natin. So sana nasundan niyo po yun ha. Ang basehan lang po natin dito mga bossing is ginagamit lang talaga natin yung mga application na makakatulong sa atin para mapabilis yung trabaho natin. Katulad na lamang po ng Procreate na madalas kong binabanggit mga bossing na ginagamit natin pang-edit. O di ba? Napakalaking bagay o napakalaking tulong mga bossing yung mga application na ginagamit natin. Halimbawa na lang mga bossing, yung nakikita nyo dyan cherry blossom, ito po yung ginawa nating stamp doon sa ating Procreate mga bossing. Ito po yung paraan ko mga bossing na sa ganun is napapabilis po yung trabaho natin. Lalo pag gumagawa tayo ng mga ganitong klase ng project, ito yung mga Japanese Oriental. Ngayon mga bossing, gumawa rin tayo ng demo dito na mapapanood din nyo kung saan kung paano natin ina-apply naman po yung mga stamp na ginawa natin. O di ba mga bossing, katulad na yan, kung sakasakaling gagawa ko ng ilang piraso na cherry blossom mga bossing, dito dahil nga ready print na lang to mga bossing, syempre ididikit ko na lang po na ididikit itong mga bulaklak na to. O di ba? Dito mga bossing is napabilis po yung trabaho natin. So totoo lang talaga mga bossing ha, talagang ginagamit ko po yung mga bagay na talagang pwedeng makatulong sa akin para mapabilis po yung ating trabaho. Katulad na lamang po ng application na to mga bossing, no? Tapos yung mga printer na ginagamit natin mga bossing, kung saan pag piniprint natin yung ating mga design, tas lalabas stencil na kagad, di ba mga bossing? Doon pa lang is napakalaking bagay na para mapabilis po yung ating trabaho. Kasi kung babalik tayo sa unang panahon mga bossing, kung saan ipiniprint natin yung design tapos saka natin siya i-stencilin ng mano-mano, o di ba mga bossing, doon pa lang pagod na yung ating kamay, hindi pa tayo nagtatato. Halimbawa na lang mga bossing, kung mag-i-stencil tayo ng geometric, di ba? Doon pa lang mga bossing, ubos na yung oras niyo, tapos pagod pa yung daliri, tapos pag-session niyo mga bossing, syempre, mangangalay na yung kamay niyo. Hindi ko sinasabing mangangalay na kaagad yung kamay niyo mga bossing ha. Kumbaga, yun po yung mga senaryo na talagang pwedeng mangyari at naranasan ko naman po yun mga bossing. Kaya talaga nagpapasalamat tayo dahil meron na tayong mga ganung klase ng application na kung saan is talagang napapabilis po yung ating mga trabaho. Kaya mga kaibigan dyan ha, no hate tayo rito mga bossing kasi kaya nga po ito dinevelop na sa ganun talagang makatulong po ito dito sa ating mga tattoo artists. So ito lang ating finished product mga boss at total of 12 hours, o diba? Grabe ang tibay ni sir. Dito ay 12 oras natin ito natapos lahat mga bossing ha. Kasama na po yung kahapon. Bali 2 araw na session to mga bossing at talagang napakatibay ng ating bossing. Siyempre ginamitan natin yan ng sistema mga bossing nang sa ganun hindi talaga masyadong masaktan yung ating bossing. Ito nga po yung tinapos na natin yung kabilang part nang sa ganun hindi na ito babalikan kinabukasan. Sa may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!